Yan, nasa ating linya si Congresswoman Bernadette Herrera. Congresswoman Herrera, ma'am, good morning. Good morning po, Alakay Deo, at good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po sa inyo. Ayan, ay kaya nga pala ang House Deputy Minority Leader, ano po, ayan, hindi ba dahil nasa minority kayo, kaya ayaw na kayong pabalikin yata sa Kongreso, Madam Congresswoman Bernadette? Hindi naman po, hindi ko naman po nakikita na ganun po. Siguro may humabol lang or baka merong may ayaw manalo kami. Alakay Deo, baka may ayaw manalo kasi after elections daw final yung case against us. So parang hinintay manalo kami, saka nag-file ng case. Actually, we don't even know about the case until nakuha namin yung NBOC resolution yesterday at 11 a.m. At sinabing hindi na ipaproklama. Sabi namin, bakit? Well, nabasa ko lang. Actually, we weren't able to talk to any COMELEC official. Sinabi lang doon sa NBOC resolution na kami hindi ipaproclaim suspended proclamation because of one case filed by a certain attorney Geronimo. Kung ano po ang tungkol sa kaso, wala po kaming alam. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon po, wala po kaming kopya, wala kaming summons, wala kaming kahit anong warning na meron kaming kasong filed sa COMELEC. And that's alarming because one of the very requisites for a petition to be valid is dapat may kopya ang respondent according to the addresses official in our CONCAN. Oo nga doon sa certificate of nomination and doon sa CONCAN. Pag party list CONCAN, pagka regular district COC. Napaka-basic naman yan, Congresswoman Bernadette, di po ba? Abay, yes. Yan itong si Chairman George Garcia, hindi ba niya alam yan? Di ba nakita yan? Hindi niya ba kinausap kahapon? Ay hindi ko po siya makakausap dahil busy po siya sa proclamation. Hopefully makausap ko po siya within the next few days, but nag-file na po ako ng urgent motion to file a proclamation sa Bagong Henerasyon Party List at pinapaalam ko po sa kanila na kung ano man ang sinabi ng lawyer na nag-file ng petition, hindi po kami nakakatanggap ng kahit anong kopya up to this very day. Hindi po namin alam kung anong allegations meron kami. Kaya parang feeling ko yung due process namin na violate dahil kami mismo, pero pinatawang kami ng parusa sa isang bagay na wala kaming alam. Sinuspende ang aming proclamation sa isang bagay na wala po kaming kaalam-alam. Tsaka hindi lang yan, Congresswoman Bernadette Herrera, Mama. Alam natin na ito'y panawagan ni Chairman Garcia noong before election. Nasabi niya yung mga may petition for disqualification, mga ganyan, hindi announce, hindi iproproklama. Ayan, hanggang hindi na resolba. Pero ito pala ay after election na. Ayan, kahapon lang. Aba. But alam mo, parang hindi ko po alam kung kailan final, but definitely it's after elections. Sabi, yun lang nakuha kong information na it was filed after elections, but hindi ko rin po sure kasi wala po kaming kopya. Sinabi lang sa amin kung sino yung abogado. Nakalagay lang SPA something something and then attorney Russell Geronimo. So yan lang po ang final. Wala rin nakalagay kung ano ba ang violate namin, anong allegations. Basta na lang sinabing may serious allegations. How can something be serious when we are not even able to answer? Miss Elaine, ayan, subukan tawagan si Chairman George Garcia, ha? Ayan, makipag face-to-face sa beauty ni Congresswoman Bernadette Herrera ngayong umaga, ha? Abay, nakapagtaka, hindi nyo pala alam yan. Opo, hindi po kami talaga nabigyan ng kopya. Kaya ang sinasabi namin, may jurisdiction na ba on the person? Kasi wala kaming kopya ng kahit anong summons or wala, as in at all. Kaya in the dark po kami kung ano yung kaso laban sa amin. Ayan, lutoking try mo nga si Chairman Garcia. Ayan, baka hindi na busy. Ayan, so, at saka dalawa lang kayong hindi na i-proclaim, pati ang Duterte Youth, saka Bagong Henerasyon. Dahil ba sa, hindi kayo dahil kayo ay nasa oposisyon? Hindi na, nasa minority po kami, yes, pero alam mo, well, hindi ko kasi masabi kung ano yung motibo behind the case because I haven't seen it. Kaya hindi ko man lang malaman kung saang corner ng mundo yung petition. Kung hindi ko alam kung paano kami lalaban dahil wala talaga kaming kopya. We don't even know
anong section ng violate namin. Pero basta isa lang alam ko at kaya confident ako at nakikita mo ako nakangiti kasi wala naman po kaming violate na kahit anong election laws. And I'm very confident about that. Ayan. News Center, nakikinig ba kayo? Ayan, may tumatawag ba ka sa COMELEC, kay Chairman? Ayan, tutulog yata sa pansitan ng mga ito. Uy, asan na kayo? Ayan, News Center. Ayan, nawala lang si Malo Cabral. Anyway, sa bilang ng boto nyo, Congresswoman Bernadette, ilan po dapat ang nanalong nominees ng bagong henerasyon? Isa lang po, kami po ay naka 319,000 votes. So meron po kami isang upuan sa Kongreso. Okay. So, sige abangan na lang po natin na Congresswoman, ha? Ayan, dahil wala pa si Chairman. Anyway, baka pagka nakontak natin, mag-monitor lang kayo, Congresswoman, ma'am. Ayan. So, anyway. Sige pa, thank you pa. Thank you. Anong legal action nyo ngayon? Well, number one, nag-file na kaming urgent motion to proclaim us. Final na po namin yun kahapon. Nag-email kami sa COMELEC, pinareceive din. Ngayon, papareceive po namin in person para po ma-proclaim kami kaagad. Kasi we gave them grounds na pwede nang i-dismiss outright yung petition for disqualification. Kasi yung number one requirement na dapat kami ay mabigyan ng kopya ay hindi nangyari. Very strict ang COMELEC pagdating dyan. Dinidismiss nila outright na pag na-prove na hindi nabigyan ng kopya ang respondent. Kasi that's very basic. Dapat alam ng respondent na meron silang kaso. Dapat ma-dismiss na to outright. So I'm praying that COMELEC will dismiss this petition outright para nang siguro ma-proclaim na po kami kaagad. Dapat nga po na-dismiss nila, dapat hindi na po nila nabigyan ng due course ito kasi hindi kami nabigyan ng due process kasi wala po kaming anumang kopya until this very day. This very minute, this very hour po. Aga-aga sinisira ang beauty ng Congresswoman Bernadette Herrera. Well, ako po ay thank you for this opportunity para lang po malaman din po ng mga commissioners natin sa COMELEC na talagang hindi po kami nabigyan ng pagkakataon man lang na marinig saan po. So may technicality na po yung petition. So sana i-dismiss na po nila lahat. Congresswoman Bernadette Herrera, ma'am. Maraming salamat. Good morning and good luck. Ayan. Congrats in advance. Ayan, although na-delay. Sa tulong po ninyo, Lakay Deo, samahan niyo ako mga nawagan sa COMELEC na sana i-dismiss na at ma-proclaim na po kami. Kasi yung boses naman ng taong bayan ang nagsalita na pwede kami umupo sa Kongreso. Okay.